Direktor, hindi ba't sa inyo pa rin nakasalalay ang bagay na ito? Ginagamit mo ito para subukan ang isang pinuno? Anong pinuno ang hindi makakatagal sa ganyang pagsubok? Umalis ka na agad. Siguro hindi angkop ang pulutan ngayon, ha? Sige na, sige na, sige na. Huwag nang magalit. Hintayin mo ako sa kwarto, ha? Ang bilis naman, Direktor. Nakakalito ang mga sinasabi ko. Kumusta ang lasa ng pagkaing kanluranin? Ayos lang, pero medyo matapang ang lasa. Kung gayon, Direktor, tungkol sa proyekto ng pangkatang talakayan ng paaralan? Umuwi ka na at ihanda mo ang kontrata. Aba, salamat po, Direktor. Hindi mo yan pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng hawakan yan. Ngayon, bebe, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Kalahating taon na lang at gagraduate na tayo, maliit na mahal at wala ka pa ring nobyo. Ayaw mo ba talaga? Aray, nakakainis. Halika na ba, Yue, bilis. Pagkaisahan nating asarin siya. Hoy, kayong dalawa. Uy, Bayue, anong nangyari dyan sa'yo? Hindi ko sinasadyang mahawakan. Ayan na, tapos na. Malapit na magsimula ang klase at si Chu Si Heng ay nasa loob na ng silid-aralan. Ang pagkakataon ay para lang sa mga handa. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kung pupunta kayo, kayo na lang, hindi ako sasama. Sige, aalis na kami. Ay naku, tara na tingnan natin. Sige, aalis na talaga kami. Sige na, sige na. Kung hindi ka pa pupunta, baka magalit sa iyo ang professor. Sige, magpapalit muna ako ng damit, okay? Hihintayin ka namin sa ibaba. Sige. Bata ka ba? Marunong ka ba talagang maglaro? Anong ginagawa mo, matanda? Ikaw na bata ka. Wala kang ginawa kundi maglaro buong araw. May balita akong natanggap. Isang malaking halaga ng pera sa eskwelahan ang ninakaw. Ang suspect ay posibleng nasa eskwelahan. Kung magaling ang performance mo sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng negosyo ng pamilyang Hong. Ang kaluluwa ng tatay mo sa langit ay makararamdam din ng kapanatagan. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Isa pa, binabalaan kita, matanda. Kung gusto mo pang mabuhay ng 1 o 2 taon, lumayo ka sa akin. Gusto mo man o hindi, kailangan mo pumunta. Naayos na ang lahat ng impormasyon mo. Mag-report ka bukas. Ang kapalaran ko ay akin, hindi sa iyo. Hindi ako pupunta. Hey, ang galing mo, matanda ka. Niloloko mo pa ako. Humanda ka sa akin. Bata, mag-ingat ka at baka putulin ko ang card mo. Pinapahawak mo sa akin ang pamamahala sa paaralan? Paano ko naman gagawin yon kung estudyante lang ako? Kaninong kotse yan? Ilayo nyo kaagad yan. Bawal mag-park sa tapat ng paaralan. At kayo rin, wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok, pero kapag nakapasok na kayo sa paaralan, kailangan yung sundin ang mga patakaran ng paaralan. Kung dragon ka, kailangan mong umikot. Kung tigre ka, kailangan mong yumuko. O sige, ito ang ating sistema at kailangan nyo itong isaulo. Kung sino man ang hindi makasaulo, huwag na kayong pumasok bukas. Ang dami naman. Kamag-aral na Hong. Ako ang Dean of Discipline dito. Kumusta po, Dean? Saan po ako magre-report? Ako ang masusunod pagdating sa pagre-report. Ay, nasa paaralan tayo. Saang departamento ka? Kayo? Saang departamento kayo? Huwag kayong umalis saang departamento kayo? Wow, hindi ba yan ang ating paaralan? Ang inupahang propesor mo? Ang bait at ang gwapo. Gusto ko siya. At balita ko napakalakas din ng background ng pamilya niya. Totoo. Huwag niyo siyang agawin sa akin. Sa akin siya. Diyos, anong kadramahan yan? Hong yan. Ang pangalan ko ay Mu Yan, hindi Hong Yan. Wala akong kinalaman sa pamilya Hong. Anong drama-dramahan yan? Sige na, pero kuya pa rin kita. Tara na.
Pumasok na tayo sa klase. Halika, halika, maupo ka kasamang Hong, maupo, maupo. Yang admission letter mo ay naku. Director Su, palagi bang ganyan kaangas itong si Muyan? Si Professor Mu ba ang tinutukoy mo? Siya lalaking kasing guwapo at mayaman, sinong babae ang hindi magkakagusto? TSS, mayaman. Pero may narinig akong balita kamakailan, mukhang nagkaroon ng biglaang yaman itong si Professor Mu. Isang malaking halaga mula sa paaralan ay ninakaw. Mukhang hindi naman yata legit ang pinanggalingan ng pera yan, di ba? Ay naku, may mga bali-balita sa mga estudyante. Sabi nila, yang si Professor Mu, may minanang safety pendant nasa isang babae. Mayroon ding nagsasabi, si Professor Mu ay napaka-abnormal sa likod ng entablado. Pero chismis lang lahat yan. Hahaha, chismis lang. Kung sakali, totoo ang chismis na yan, tiyak na taga dito sa ating paaralan ang babaeng yan. Estudyanteng Hong? Haha, oras na para pumasok sa klase. Naayos ko na ang lahat. Makakaasa po kayo. Kahit na magkapatid sila sa ama, hindi maganda ang kanilang relasyon. Tinitiyak ko na hindi sila aabot ng 1 taon dito. Ano? Ay hindi. Ito, sa loob ng 1 buwan, papaalisin ko silang dalawa sa loob ng 1 buwan. Ha 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 ha. Pagkatapos mo itong magawa, hindi ko kalilimutan ang pabor mo. Ngayong nasabi niyo po iyan, medyo gumaan na ang loob ko. Oo nga pala. Iyang babaeng apelidong Bayay, malapit kay Muyan. Bantayan mo ng maigi. Sa wakas, tapos na ang klase. Bakit hindi si Professor Mo ang nagturo sa atin ngayon? Kung walang klase si profesor mo, parang dumaan ang taon sa bawat araw. Kaya mo iyan, baby. Gusto kita, Chu Shiheng. Gusto kita, Chu Shiheng. Ngunit hindi kita gusto. May gusto akong iba. Kasi tingnan mo ang pagka-arogante niya. Ano ba ang maganda sa kanya? Pero siya talaga ang gusto ko. Nakakabwisit, kayong mga babae ang daming problema. Ang alam lang ay umiyak. Anong alam mo? Hindi ka pa nakaranas na magkagusto sa iba. Tama. Sino ang nagsabing hindi pa ako nagkagusto sa tao? Noong bata pa ako, gusto ko ang aming class president. Aba, hindi halata. May ganoon ka palang karanasan. Wala akong oras makipag-usap sa inyo. Yung lalaking iyon mukhang may pinag-aralan pero wala namang laman. Anong meron sa kanya? Mga babae, may problema ba sa paningin ninyo? Umalis ka nga. Kung lalabas ako ngayon para magtrabaho, huwag niyo na akong hintayin mamaya. Bakit nasa kanya ang bagay na ito? Hubad. Sabihin mo, sino-sino na namang lalaki ang kinausap mo ngayon? Ako, wala. Mas mabuti pang sumunod ka ng maayos. Huwag mo akong gaganyanin. Huwag, lalo na dito.
Aba, klase ni Profesor mo ngayon. Bakit wala pa rin si Bayue? Oo nga, nasaan na kaya siya? Kiao Beibei. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako tatanggihan ni Bayue. Ay, klase ngayon ni Professor Mu? Bakit wala pa si Bayue? Oo nga, nasaan siya? Kiao Beibei. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako tatanggihan ni Bayue. Bayue, bakit hindi mo ako matanggap? Hindi ako isang mabuting babae. Pero ikaw lang ang mahalaga sa akin. Totoong mahal kita. Bitawan mo, baby. Mahal na mahal kita. Huwag mo na akong guluhin pa. Ang isang talagang masyadong mapagmahal na binata. Direktor, Haha, naiyak ako sa nakita ko. Kung hindi dahil kay Kiao Beibei, hindi ba kayo nagkatuluyan agad? pero talagang mahal ko si Bayue. Oh? Halika, bibigyan kita ng tip. Talaga? Ang batang ito niloloko ba kita? Maghanap ka ng pagkakataon, dalhin mo lang siya doon, okay na. Sige. Ha 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 ha. Bayue, anong nangyayari sa iyo? Magsimula na ang klase. Sapat na ang pagtingin sa mga bulaklak. Kalahati ay dahil sa pag-iisa, kalahati ay dahil sa iyo. Gusto ko sanang iwanan ng lahat, ngunit ang anino ko ay naiwan dito sa mundo. Aray, alisin mo ang madumi mong kamay. Hongshin, nasa paaralan tayo, hindi ito ang bahay mo. Meron bang pagkakaiba? Bakit nasa kaniya ang ganitong mana na pangako ng kasal? Anong mana ng pamilya ang pinagsasabi ninyo? Anong nangyayari kina Bayue at Profesor Mu? Bakit hindi ako kailanman nagkakaroon ng ganyang mga sitwasyon? Anong ginagawa ninyo? Hongsin, klase ito. Gaano man kalaki ang impluwensiya ng pamilya mo, kailangan mong sumunod sa patakaran ng klase. Bumalik ka sa upuan mo. Sige, may sasabihin ako. Ang ating paaralan ay naghahanda na pumili ng ilang natatanging mag-aaral. 2 slot para sa bawat klase, okay? Hindi na kailangan ng pagpili. Hindi na kailangan pumili. Sina Kiao Beibei at Bayue na iyon. Sina Kiao Beibei at Bayue ay napakahusay. Pero bakit kasama pa rin nila si Joje? Bakit sila pwede pero ako hindi? Sige na, sige na. Class monitor, ayusin mo ang listahan at ibigay mo sa opisina ko. Para sa mga nakakaramdam na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, pero gusto pa ring subukan, pwede ninyo akong kausapin ng pribado. Professor Mu, pakitaas po kayo sa opisina ko pagkatapos ng meeting ng staff. Yue, Beibei, may gagawin ako ngayon. Umuwi na muna kayo. May gagawin ako, mauna na kayong umuwi. Direktor Su? Ay, estudyanteng Zhao. May kailangan ka? Direktor? Sinabi niyo po kanina na ang mga estudyanteng gustong makamit ang oportunidad ay pwedeng lumapit sa inyo ng mag-isa? Ha 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 ha. Sa pagkakaalam ko, hindi masyadong mataas ang grades mo. Malamang ay maliit ang pag-asa mo. Alam ko po iyon. Kaya ako lumapit sa inyo. Naiintindihan mo pala. Ha 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 ha. Hay naku, bata ka pa. Dapat mong malaman na walang libreng tanghalian sa mundo. Bakit sila ang nakakakuha ng pagmamahal ng mga kaklase sa eskwelahan? Magkakaibigan kami? Bakit kailangan nila akong iwanan? Si Bayue, anak lang siya ng isang kriminal? Bakit siya pa ang hinahangaan ni Profesor Mu? Naiintindihan ko? Chuksiheng, may oras ka ba mamayang gabi? May oras ka ba ngayong gabi? Gusto kitang yayain manood ng sine. Sige, pero ako ang magtatakda ng lugar.
Ipapasa ko sa iyo ang lokasyon mamaya. Ang pagiging sunod-sunuran ng isang tao ay talagang kahanga-hanga. Sino kaya ito? Ang panganay palang anak ng pamilya Hong na. Walang ginagawa kundi magsayang ng oras. Sa ganyang edad, bakit ka pa nag-aaral dito sa eskwelahan? Mukhang takot ka talaga sa lolo mo. Anong pinagsasabi mo? Matatakot ba ako sa matandang iyon? Narinig ko may kasunduan pa sa kasal. Ang ating pamilya Kiao at pamilya Hong. Sabihin mo kung ipaalam ko sa ate ko ang lahat ng kalokohang ginawa mo. Magpapakasal pa rin ba siya sa inyo? Che, sa tingin mo gusto ko ba yon? Pero paano kung hindi ang ate mo? Ang pakakasalan ko? Kundi ikaw? Anong sinasabi mo? Tingnan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Sino? Sino ang nagtapon nito? Direktor, si Hongshin po ang gumawa. Hongshin, bumalik ka rito. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Ako, maniwala ka sa akin, ipa-expel kita sa principal? Kung ganon, salamat sa iyo. Ikaw? Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Aray, bakit ganyan kapula ang mukha mo? Ay, oo nga pala, niyaya ako ni Chu Siheng ngayon, pero medyo kinakabahan ako at ayokong pumunta. Bakit ka matatakot? Dahil niyaya ka niya? Dapat mo itong sunggaban ng husto? Kung kinakailangan, dapat mo rin gamitin ang iyong katawan. Hoy, anong pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro. Galingan mo. Maghintay ka lang. Maghihintay ako na makita kayong mapahiya at masira ang buhay? Director Su, bakit mo ako hinahanap? Ayos. Umupo ka. Umupo ka. Nakikita ko itong ikaw at si Hongshin, ang relasyon ninyong dalawa ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ay, hindi ko sinasadyang makakuha ng balita. Hindi ko alam kung interesado si Professor Mu. Patawad, Director Su. May aalisin na ako. Ang pagkamatay ng iyong ina, may malaking kaugnayan sa pamilya Hong. Bakit ako maniniwala sa iyo? Isipin mo, sino ang pinakakinabang sa pagkamatay ng iyong ina? Mga kaibigan ko ang mga ito. Umupo ka muna ha, pupunta lang ako sa banyo. Kumusta, Hipag? Kumusta? Halika, maupo at uminom tayo. Halika, uminom tayo. Halika na, bilisan mo, Hipag. Hipag, uminom ka ng alak. Halika, uminom ka ng alak. Uminom ka ng alak, punuin mo. Nabalitaan kong nababaliw ka kapag nakakainom ka. Hahayaan kitang magwala ng lubusan ngayon. Tara na, tara. Tara na, baby. Uminom ka na. Hindi ako umiinom. Ayaw mo? Hindi ba nagtapat ka pa sa akin noong nakaraang araw? Kailangan kong makita ang sinseridad mo. Mabuti, mabuti. Halika, lahat ng gastos ngayong gabi ako si Young Master Hong ang magbabayad. Sige, para kay Young Master. Hong, mag-toast tayo, uminom tayong lahat. Sige, salamat Brother Hong, salamat Brother Hong. Hayaan nyo na ang hangal. Nababaing ito sa inyo ha. Sige, dahan-dahan ka. Bayue, maghanda ka sa akin. Salamat kuya, salamat kuya. Parang si Kiao, Beibei ang babaeng iyon, ang bobong iyon. Hindi maaari, kailangan kong tingnan. Saan ka pupunta, Brother Hong? Chu Shiheng. Bakit? Ang kukulit naman ng mga pasaway na. Ito, ang yayabang ninyo. Pinapayuhan kitang huwag kang manghimasok. Ngunit ang bagay na ito, sigurado akong pakikialaman ko ngayon. Pinapayuhan kitang huwag ka nang makialam. Tungkol sa bagay na ito, ako na ang bahala ngayon. Sino ka ba? Bakit? Gusto mong makipag-away? Sa tingin ko, alam mo kung kaninong negosyo. Itong bar na ito, hindi ba? Tara na. Teka lang. Iwan mo siya rito.
Sige, napakatigas mo talaga. Ibigay mo sa kanya. Ang bobo mo talaga. Ang init ng pakiramdam ko. Anong ginagawa mo? Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa akin kagabi? Anong ginawa ko sa iyo? Ikaw pa nga ang nagmakaawa sa akin kagabi. Natulungan kita. Huwag ka nang magsalita. Kapag nalaman ito ng kapatid ko, bubuhayin niya ba ako ng buo? Nasaan na ang walang kwentang taong iyon? Bakit niya ako iniwan dito at hindi na bumalik? Bebe, anong nangyayari sa forum ng paaralan? Puro pictures mo iyan kasama ang lalaki. Tingnan ko nga. Ang ilang tao akala mo kung sinong nagpapakabanal. Bakit may mga ganyang tao sa school natin? Insulto ito. Huwag kayong magkalat ng walang katuturan. Halina kayo, tingnan ninyo. May picture din dito ni Bayue. Aba, kaya pala close kayo. Pareho lang pala kayong klase. Ang lalaking ito, si Professor Mu? Bayue, bakit mo ito ginawa sa akin? Ilang beses na kitang tinanong dati, pero sinabi mong wala kang kinalaman kay Professor Mu? Pasensya na. Tinuring kitang kaibigan, ganito mo lang ba ako gagawin? Kiao Bebe, Bayue, talagang magkakapareho kayong basura. Ang mga taong tulad ninyo, hindi karapat-dapat manatili sa aming paaralan, umalis kayo. Si Professor Mu at si Hongshin, kayo ang nagdala ng masamang impluensya sa kanila? Talagang napakahusay ninyo. Anong ginagawa ninyong lahat? Direktor, tingnan po ninyo, ang ganitong masamang pag-uugali, hindi dapat manatili sa aming paaralan. Dapat paalisin. Paalisin? Zoje, sabihin mo anong nangyari. Ang katotohanan ay tulad ng nabasa sa forum. Paano mo nasabi iyan? Bakit? May mukha kayong gawin, pero walang mukha para aminin, tama? Hindi iyan ang totoo. Tanggalin mo ang madumi mong kamay? Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan? Joje, dahil lang sa isang lalaki, ganito na ba ang gagawin mo kay Bayue? Tumahimik ka! Akala mo ba kung ano kakabuti? Hindi ba't pareho lang kayo? Parehong makapalang mukha. Tama na, tama na. Ano ang alam ninyo? Sina Hongshin at Kiao Beibei, mga anak sila ng Board of Directors, bago pa maimbestigahan ng husto ang lahat. Huwag muna kayong magpakalat ng chismis ha, maghiwa-hiwalay na kayo. Dahil lang ba mayaman sila? Maaari na silang maging makasarili? Ang kanilang ginawa, malubhang nakakasira sa imahe ng ating paaralan? Oo nga, Direktor, hindi sila dapat palampasin. Direktor, ang bagay na ito, dapat bigyan ninyo kami ng katotohanan. Kung hindi, sama-sama kaming magpoprotesta. Nagprotesta kami! Direk, tungkol sa nawawalang pondo ng proyekto ng ating paaralan, lahat kami nakarinig na. Alam naming lahat na si Professor Mu ang gumawa niyan. Hanggat hindi pa nalalaman ang katotohanan, huwag kang magsabi ng mga bagay na walang basehan. Kumita nga si Professor Mu ng kaunting pera kamakailan, pero pinaghirapan niya yon. Direk, huwag niyo na siyang pagtakpan. Alam naming lahat na ikaw bilang isang maliit na direk ay hindi makakalaban sa kanila. Direk, huwag kang matakot. Kami ang iyong susuporta. Sa bagay na ito, dapat mo kaming bigyan ng katotohanan. Hindi totoo yan. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Mabuti. Sabihin mo, may relasyon ba kayo ni Professor Mu? Ako. Hindi ka magsasalita? Ibig sabihin umuo ka. Narinig niyo ba, mga kaklase? Ang taong tulad nito, karapat-dapat ba siyang maging kaklase natin? Palayasin niyo sila. Palayasin. Lumabas kayo. Lumabas kayo sa eskwelahan na ito. Tama na. Tama na. Huwag na kayong magingay. Tatawagin ko ang principal. Huwag na. Huwag na, ako na mismo ang magpapaliwanag. Si Kiao Beibei ang aking nobya. Nagpakasal na kami ng maaga. Mag-asawa kami. May kaunting lambingan lang, kailangan pa naming magulat sa inyo? Bakit mo kailangan paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo? Tingnan mong mabuti gamit ang mga mata mong iyan. Kailan mo ito ginawa? Ngayon lang. Pumayag ba ako? Well, hindi. Pero ang mga magulang mo ay pumayag. Hayop ka. Mag-ingat ka baka kagatin kita mamaya. Paano naman si Bayue? Ano ang nangyayari kay Bayue?
Bayue, sabihin mo sa akin. Iyong lalaking iyon, si Professor Mu ba talaga siya? Tama, ako nga. Si Profesor mo nga. Ang babaeng ito ay tiyak na gumamit ng kung anong paraan. Tungkol sa pondo ng paaralan, natural, may mga tauhan na mag-iimbestiga niyan. Kami ni Bayue ay legal na mag-asawa. May problema ba kayo? Ang pagtatanggol mo sa kanya ay dapat may limitasyon. Ano, gusto mo bang tingnan ang aking record? Hindi ako naniniwala. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinulungan? Bayue, ikaw ay aking babae. Ako lang ang pwedeng mang-api sa iyo. Simula ngayon, kapag narinig ko pang may nagmumura, tiyak na hahabulin ko sila. Hindi ba, Direktor? Ay, oo, mga estudyante. Wag na, tingnan ninyo ang problema mula sa objetibong pananaw. Sige, kumain at uminom na lang kayo, umalis na, umuwi na kayo. Oo, kayo. Mga estudyante, huwag kayong lahat ay tumayo mula sa isang objetibong pananaw. Sa pagtingin sa problema, kumain ng maayos at uminom ng maayos, umalis na kayo, umuwi na. Bayue, tinuring kitang kapatid, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Bayue, bakit hindi mo ko kayang tanggapin? Hindi ako magandang babae. Ngunit ikaw lang ang pinapansin ko. Talagang gusto kita. Bitawan mo ako. Si Bebe ay talagang gusto ka. Huwag mo na akong guluhin pa. Bakit? Lahat ng tao gusto ka. Anong ginagawa mo, estudyanteng Joe? Wala po, Direktor. May kailangan akong tulong mo. Ano po iyon, Direktor? Pumunta ka sa opisina ko mamaya sa gabi. Sige, kung hindi ko siya makukuha, sisirain ko siya. Direktor, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Direktor, may kailangan po ba kayo sa akin? Magsisimula na ang scholarship selection ngayong taon sa ating universidad. Kung makukuha mo ang scholarship, malaki ang tsansa mong makakuha ng guaranteed spot para sa graduate school. Hindi ko alam kung si Joje ay interesado ba rito? Direktor, kaya ko ba? Siyempre kaya mo. Pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Kung magagawa mo ito ng maayos, siguradong sa iyo ang scholarship. Ano po iyon, Direktor? Siguradong magagawa ko iyan ng maayos? Tunay ngang ikaw ang aking munting sinta. Direktor? Ang aga natin nagkita. Nasaan si Bayue? Matagal nang umalis si Bayue kasama ang iba? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Pinapaasa ka lang ni Bayue? Matagal na siyang umakyat sa mas mataas na posisyon kay Professor Mu. Tayo na lang ang natira? Naghihintay ng tanga dito? Nakakatawa. Nagluloko ka. Hindi ganyang tao si Bayue. Sinabi ni Bayue na hindi kanya direktang binabasted para lang mapanatili kang umaasa. Linawin mo sa akin ang sinasabi mo. Kailangan ko pa bang linawin? Hindi ko sinasabi, pero seryoso. Ang tanga mo. Mayroon siyang Professor Mu na isang malaking suporta. Sa tingin mo, papansinin ka pa ba niya? Paano yun nangyari? Pero kung gusto mong si Bayue ay bumalik sa iyo, hindi naman sa walang paraan. Anong paraan? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ang babaeng ito, sa sandaling makuha mo ang kanyang katawan, natural lang nasusunod siya sa iyo ng masunurin. Hindi ba ako ang mapapahamak sa ginagawa mo? Hindi ba ako nito sinisira? Sinisira? Tinutulungan kita, alam mo ba yon? Basta sundin mo lang ang sinasabi ko, pinapangako kong hindi siya makakaalis sa iyo, at makatuwiran at legal pa. Sige, gagawin ko. Pero, dapat kasama ka sa akin. Kapag may nangyaring masama, huwag mong isiping makakatakas ka. Huwag kang mag-alala, hindi pa sila kasal, sigurado ako.
Kaya ano ang dapat kong gawin? Una, aayain kong lumabas si Bayue. Alam mo na kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Kung kinakailangan mag-iwan ka ng ilang ebidensya, Bayue, hintayin mo lang. Ang scholarship at ang pwesto ng exchange student, ang lahat ay akin. Balita ko hindi mo na isagawa ng maayos ang trabaho? Huwag po kayong mag-alala. Malapit na po. Mas mabuti pang tapusin mo yan sa loob ng 1 linggo. Naiintindihan ko po. Magtiwala po kayo. Yueyo, mali ako sa nangyari noong nakaraan. Magpa-part-time ka pa ba ngayong Sabado at Linggo? Hindi ako aalis ngayong weekend. Magpapahinga ako ng 2 araw. Ay, oo nga pala. Nakita ko si Chu Si Heng ngayon. Mukhang hindi siya masyadong maganda ang mood. Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Sinabi lang niya na may importante siyang bagay na gusto niyang pag-usapan sa iyo at kailangan kitang yayain na lumabas. Pero hindi ko yata... Kailangan mong pumunta. Nakikita kong hindi maganda ang kanyang mental na kalagayan. Natatakot akong baka gumawa siya ng masama. Sige. Mag-schedule ka ng oras at lugar. Sige, itakda natin ito bukas ng gabi. Ang lugar ay yung malapit sa paaralan, yung maliit na bar. Sige, pupunta ako mamaya. Hoy, in-schedule ko na si Bayo eh. Ang lugar ay yung maliit na bar malapit sa paaralan. Huwag kang malate. Sige, alam ko. Chu Si Heng, ano bang kailangan mo sa akin? Mukhang hindi maganda ang kulay mo. Wala lang. May mga nakakabahalang bagay lang nitong nakaraang araw. Pwede mo ba akong samahan uminom? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Minahal mo ba talaga ako o hindi? Minahal mo ba talaga ako o hindi? Chu Si Heng, mabuti kang tao, pero kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaibigan lang ang turing mo? Paano naman si Professor Mu? Magsalita ka na. Anong kailangan mo sa akin? Pinapunta ako ng matanda para hanapin ang pupuntahan ng isang kaban ng nakaw na pera. Wala akong pakialam sa mga ninakaw na pera ng pamilya Hong. At alam mo ba ang katotohanan noon? Ang katotohanan noon ay sinira ng lolo mo at ng nanay. Amo ang mga magulang ko. Wala namang kasalanan ng nanay ko. Wala siyang kasalanan kung hindi siya nakialam. Bakit sila aalis sakay ng sasakyan? At ang nanay mo ang kabit. Wala kang alam sa nangyari noon. Ang lolo mo para sa kapakanan ng pamilya. Sinira niya ang kaligayahan na dapat sanay sa akin. At ang lolo mo ay isang halimaw na walang awa. Ikaw na tanga. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang tagal kitang hinahanap. Ang totoo dahil sa pansarili kong hangarin, hindi ko agad na isalba ang mga magulang mo. May gumalaw sa sasakyan ang mga magulang mo noon. Noon ay kasalukuyan kong natanggap ang tawag na malapit ng mga anak ang nanay ni Bayue. Umalis ako pagkatapos kong mag-ulat sa pulisya. Hindi ko inaasahan na mamamatay ang mga magulang mo dahil doon. Bakit hindi ka na lang nagtagal kahit sandali lang? Sa huli, ako ang may kasalanan sa iyo. Kuya, hindi niya kasalanan. Biktima lang din siya. Ang daming tiniis ni Bayue para sa kanya. Sa huli, ikaw ang may utang sa kanya? Huwag mong sabihin iyan. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang pagmamahal niya kay Bayue. Tito Bay, maaari ka nang magpahinga. Sige na. Anong sinasabi mo? Matagal na kitang itinuring na kaibigan. Kung may nagawa akong hindi maganda at napagkamalan mo ito, patawad.
Medyo nahihilo ako. Aalis na ako. Nandito ka na. Bakit ka pa aalis? Bitawan mo ako, Chu Shiheng. Pwede mo siyang sundan si Professor Mu, pero ako hindi. Anong pinagsasabi mo? Hoy, kuya, nakita ko si Bayue kanina. May lalaking umalis na kasama siya. Ano? May nangyari kay Bayue? Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Wala. Ako lang. Mabuti pang pag-isipan mo bago sumagot. Si Joji. Si Joji ang nag-utos sa akin na gawin ito. Bayue? Sobrang gusto ko lang siya. Bakit? Zoje? Ang matalik na kaibigan ni Bayue. Hindi ko inasahang ganoon siya kasama. Naisipan niyang gumamit ng ganoong paraan. Imposibleng maging ganoong katapang ang isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Kahit sino pa ang nag-utos sa iyo, ang kapalaran mong makulong, hindi ka makakatakas diyan. Sa totoo lang, ako, nag-iimbestiga sa nawawalang malaking halaga ng pera sa paaralan? Akala ko ikaw ang may gawa. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko gusto ang mga bagay na pag-aari ng pamilya Hong. Pakiramdam ko iisa ang tao na nagmanipula sa pondo at nag-utos kay Joje. Pakiramdam ko iisa lang ang gumawa ng kalokohan sa malaking pondo at ang nag-utos kay Zoje. May tao akong iniisip. Pero hindi ko talaga maisip na siya yon. Hindi ko. Alam kong iisang tao ang iniisip natin. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan muna natin silang kumilos at mamaya na natin sila hulihin. Sige, aalis muna kaming dalawa para makapagtrabaho ka. Tara na. Ganyan ka ba magtrabaho? Kumalma po kayo. Nagpabaya po ako. Hindi ko inakala na si Joje na tanga ay ganito kasalat. Tama na, Sukun. Kung hindi mo ito magagawa ng maayos, hindi ako magdadalawang isip na palitan ka ng mas matalino. Sige, aayusin ko. Aayusin ko ito. Bilisan mo. Bakit hindi na siya pumapasok sa klase? Sobrang nag-aalala ka sa kanya. Pero niloko ka lang naman niya. Joje, anong sinasabi mo? Yue, sa wakas ay nakabalik ka na. Akala ko hindi ka napapasok. Para lang sa part-time job. Joje, mag-usap tayo. Ay, papasok pa ba tayo sa klase o hindi na? Joje, itinuring kitang kaibigan, pero sinaktan mo lang ako. Hump? Sino ang kaibigan mo? Sabi mo magpa-part-time job ka, pero nakikipag-date ka pala kay Professor Mu. Talaga, nakikipagkita siya kay Professor Mu ng palihim. Ano yung pinagsasabi mo dyan? May masama ba kung ilabas ko ang asawa ko? Ikaw, Joje, anong nasa isip mo? Para gawin mo ang pagsira sa kaibigan mo? Nagtuturo ka pa rin ng hindi man lang nagbabago ang mukha mo? Ano ang lakas ng loob mo? O baka naman, may sumusuporta sa iyo sa likod mo? Bakit kayo? Kaganyan? Bakit kanila gustong lahat? Pumapanig sa iyo ang mga kaklase? Hinahangaan ka ng mga guro? Kahit si Professor Muko ay humahanga sa iyo? Kumalma ka. Gusto ka rin naman naming lahat. Tumahimik ka. Ako ang kaibigan mo, pero mula nang makilala mo si Bayue, araw-araw, magkadikit kayong dalawa. Pero may nakakatuwa pa rin. Sino ang mag-aakala na ang tinatawag na God na si Professor Mu ay isang masamang tao pala sa likod ng lahat? Ikaw din ang naglabas ng video dati, hindi ba? Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nag-utos sa iyo? Sabihin mo na, dali, sabihin mo. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Direktor. Suba, may mga usap-usapan na matagal na siyang nambabastos ng estudyanteng babae. Kung nabastos ka, tutulungan ka naming lahat. Hump? Ang mga bobong iyon, kaya nilang gamitin ito para makuha ang gusto nila, pero umiiyak lang sila. Sa wakas, dumating na sa akin ang magandang pagkakataon. Huwag kayong maging masaya. Hongshin, Muyan, bakit kayo nandito? Director Su, may isang bagay na gusto naming pag-usapan. Sige, ano iyon?
Tingnan mo yung mga estudyanteng babae. Pamilyar pa ba sa'yo? Paano kayo nagkaroon ng mga ito? Malinaw na. Malinaw na. Malinaw na sabi ng taong nasa likod mo, ayusin na raw lahat para sa'yo. At sinabi pa na ikaw ang magiging principal pagkatapos nito, tama? Anong pinagsasabi mo? Kung sasabihin namin sa kanya na ikaw ang nagsabi sa amin nito, sa tingin mo hahayaan kanyang makaalis ng buhay? Napilitan lang ako. Si Hong Duo lang si Hong Duo. Siya nga pala. Sabihin mo na lahat ng alam mo. Naalala ko, noong panahong iyon, isa pa lang akong ordinaryong guro. Guru Su, may usap-usapan kamakailan na nanghihipo ka ng mga babaeng estudyante. Principal, ako, nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Nabalitaan ko na sa inyong lugar, ikaw lang ang nag-iisang naging matagumpay. Malaking karangalan ka sa iyong mga magulang. Principal, ako, may mga magulang at anak pa akong kailangang buhayin. Huwag kang kabahan, bata. Normal lang yan sa lalaki. Lalo na kung napakabata ng babaeng estudyante sa kolehiyo. Kung gayon, Principal, mamaging malinaw na po kayo. Tunay ngang matalino ka. Ayusin mo ang bagay na ito. At ikaw na ang magiging pinakabatang direktor dito. Hindi ko inaasahan na ang magalang na Tio Hong Duo ay ganito palang klaseng tao. Habang nakikipagtulungan ako kay Hong Duo, natuklasan ko. Anong natuklasan mo? Natuklasan kong maraming buhay na nasa kamay niya. Ano? Minsan, naguulat ako sa kanya tungkol sa progreso. Sigurado ka bang patay na ang tao? Sigurado. Mabuti. Ayon sa orihinal na plano, ipasa mo ang sisi sa tsuper na si Bai na lang. At ang panig ng pamilya Hong, kailangan ding bilisan ang pag-usad. Opo. Pumasok. Boss Hong, Ano? tapos na po ang trabaho. Ha ha ha. Napakagaling. Kung ganoon, binabati kita, Director Su. Salamat po, boss. Salamat po, boss. Asya? Akala ko ama siya ni Bai Yue. Akala ko ay ang ama ni Bai Yue. Hayop na yan. Sinabi ko na sa inyo ang lahat. Pwede ba akong palayain? Maaaring mapatawad ang kamatayan? Ngunit ang pagdurusa ay hindi maiiwasan. Kailangan mong pagbayaran ang masasamang ginawa mo. Hong Duo. Anong ginagawa mo? Walang galang. Lolo, Ito ba? ito ang ebidensiya ng paglustay ni Hong Duo sa pondo ng konstruksyon. At pati ang mga magulang ko, siya ang may kagagawan. Kayo. Hong Duo, para sa pansarili mong interes, isinasakripisyo mo ang napakaraming inosenteng buhay. Dapat mo na ring pagbayaran ang iyong kasalanan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Hong Duo, ikaw pala ay inusig mo ang sarili mong kapatid. Simula bata pa, mas gusto mo na ang panganay na kapatid? Kahit patay na siya, ibibigay mo pa rin ang mana sa kanyang walang kwentang anak. Anak pa ba kita? Bakit hindi mo ibibigay sa akin? Humph, natural lang na kukunin ko ito. Lolo, dalhin na natin siya sa ospital. Dalhin siya sa himpilan ng pulisya. Ikaw, kayo. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Ako ang pinuno ng pamilya Hong. Kayo. Hinding-hindi ka naging pinuno ng pamilya Hong. Ikaw ay isang kriminal lang. Kayo. Professor Mu, Hong Shin, ayos lang ba kayo? Ayos lang, tapos na ang lahat. Naaresto na sina Hong Duo at Sukun. Huwag kang mag-alala. Matatanggap nila ang nararapat na parusa. Bai Yue, patawad. Dapat ko bang sabihing okay lang? Hayaan na natin ang nakaraan. Kailan tayo magpapakasal? Sino ang nagsabi na pakakasalan kita? Kung hindi ka pupunta, baka palitan na kita. Huwag kang maglakas loob. Ano sa tingin mo? Maliban sa iyo, magkakagusto pa ba ako sa iba? Depende iyan sa aking kalooban.
Kapag ang kaalaman at kapangyarihan ay kinain ng kasakiman, ang kaalaman ay nagiging isang kasangkapan na nagsisilbi sa pansariling interes. Sana ang mga estudyante na hindi nasaktan ay maging mas maingat at ang mga nasaktan ay makaahon sa dilim at humakbang patungo sa kinabukasang puno ng pag-asa. Sabihin mo, sino-sino ang mga babae na kinausap mo ngayon? Sinisiguro kong wala akong kinausap. Gusto kong kumain ng prutas. Gusto mong kumain ng prutas? Gusto mong kumain ng prutas? Susubuan kita.